Aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Ang kwentong ito ay ipinadala ni Amel. Nangyari ito taong 1978 sa probinsya ng Sorsogon. Simulan na natin ang kwento. Mapagpalang araw po, Sir Captain Kokak. Nawa ay itago nyo na lang po ako sa pangalang Amel. Napakinggan ko po kasi yung kwento nyo tungkol doon sa aswang sa Sorsogon. Minsan na rin po kaming nanirahan sa probinsyang yun bago lumago ang negosyo namin ng asawa ko at magtayo ng isa pang negosyo rito sa Maynila. Kaya naglakas loob na rin po ako na ipadala ang aking karanasan sa parehong probinsya na nangyari noon pang 1998. Noong mga panahon pong yan ay nagtatrabaho po ako sa isang bukuhan. Isa po ako sa mga umaakyat sa magkakarugtong na kawayan na siya namang nakakabit sa katawan ng puno ng mga buko. Sa pamamagitan ng pagtulay-tulay sa mga kawayan ay nakakapagpalipat-lipat kami ng mga puno para mangolekta ng tuba. Sa mga panahon pong yan ay mayroon po akong kasintahan na itago na lang po natin sa pangalang Chacha. Ipinaalam niya sa akin na nakararanas daw siya ng pagduwal sa umaga. Isa lang ang ibig sabihin noon. Nagbunga ang lihim naming pagtatampisaw sa kaligayahan sa tuwing umaalis ang kanyang mga magulang para puntahan at kamustahin ang benta ng kanilang tindahan sa bayan. Agad naman namin inamin at ipinaalam ang sitwasyon sa kanyang mga magulang. Laking pasasalamat ko talaga dahil mabubuting mga tao ang kanyang ama't ina, kung kaya't bukas palad na tinanggap ng mga ito ang pagdadalang tao ni Chacha. Tuwang-tuwa pa nga ang kanyang ama dahil sa balitang yun. Nag-iisang anak lang kasi nila ang aking kasintahan. Kung mas maaga sila nitong mabibigyan ng apo ay mas mainam daw, para nang sa gayon ay may patunguhan ng mga salaping kinikita ng kanilang tindahan sa bayan. Balak pa yata nilang palakihin sa layaw ang magiging anak namin ni Chacha. May dalawang kondisyon lamang na hiningi sa akin ang ama niyang si Mang Berto. Kahit na raw nakaaangat sa buhay ang pamilya nila, ay hindi raw ako pipigilan ng mga ito na magpatuloy sa trabaho sa bukuhan. Naiintindihan daw kasi nila na kailangan ko ring kumita ng salapi para may maipang-abot sa mga magulang ko. Pero hanggat maaari raw ay sa kanila na ako manuluyan, nang sa gayon daw ay may makakasakasama ang kanyang anak sa tuwing umaalis sila para magpunta sa kanilang tindahan sa bayan. Ang ikalawa sa kondisyon nito ay huwag ko raw sanang saktan at lokohin si Chacha. Nag-iisang anak lang kasi nila ito. Ang pananakit kay Chacha ay parang pananakit na rin sa kanilang mag-asawa. Sinang-ayunan ko ang dalawang kondisyong yun. Bukod kasi sa pabor sa akin na manuluyan sa kanila dahil araw-araw ko nang makakasama ang kasintahan ko, ay nakakasiguro akong hinding-hindi ko sasaktan si Chacha. Mahal na mahal ko ito at ni sa isip ko ay hindi sumaging lokohin siya. Sa mga sumunod na araw ay nanirahan na nga ako sa tahanan nila Chacha. Nagpatuloy rin ako sa pagtatrabaho sa bukuhan. Isang araw, naging bulong-bulungan sa bukuhan ang bagong saltang dalaga sa aming lugar. Ayon sa mga kapwa ko trabahador, ay napakaputi at napakaganda raw ng babaeng yun. Ang nakapagtataka lang
ay walang nakakaalam kung saan yun nanunuluyan, kung kaya't walang makaakyat ng ligaw sa dalagang yun. Hanggang isang araw, nasa itaas ako ng isa sa mga puno ng nyog doon sa bukuhan. Pagdungaw ko sa ibaba, ay nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng puting duster na nakatingala sa akin. Nagsawalang bahala na lang ako at hindi ko pinansin ang babaeng yun. Bukod kasi sa kasintahan kong si Chacha, ay wala na akong intensyon pang makihalubilo sa kahit sinong babae. Nang bumaba ako ng puno, ay naroon pa rin ang dalaga. Nagpakilala itong buba. Totoo nga ang mga sabi-sabi na maganda ito at maputi. Tapos ay napakalaki ng dibdib na mas malaki pa sa buko, na halos dumungaw na sa suot nitong puting duster. Inilahad nito ang maputi nitong kamay na agad ko namang inabot bilang tanda ng respeto at paggalang. Napuno ng malalakas na asara ng paligid mula sa aking mga katrabaho. Nagsitahimik lang ang mga ito nang talikuran ko ang nasabing dalaga. Hindi maipinta ang mukha ng mga kasamahan ko dahil sa ginawa ko. Magkahalong inggit at pagkainis ang mababakas sa reaksyon ng mga iyon. Halos araw-araw ay naroon sa bukuhan ng dalagang yun. Marami sa mga kasamahan ko ang lumalapit dito para kausapin. Pero kapansin-pansin na sa akin nakatuon ang mga ginagawa nitong pagtitig. Sa tuwing magtatangka itong lumapit sa akin, ay inuunahan ko na ito ng pag-iwas. Ayokong maidikit ang pangalan ko sa dalagang yun. Bukod kasi sa hindi ko naman yun gusto, ay ayokong makagawa ng isang bagay na makapagpapasama ng loob ng kasintahan ko. Ngayon pa namang dinadala niya ang magiging anak namin. Napansin ko rin na sa tuwing uuwi ako sa tahanan nila Chacha, ay parang may sumusunod sa akin. Ipinagwalang bahala ko na lang yun. Matagal-tagal na rin nang may napabalitang aswang sa lugar namin. Halos isang dekada nang walang ganoong nilalang ang nanggugulo sa kinagisnan kong lugar. Hanggang isang gabi, kaming dalawa lang ng kasintahan ko ang naiwan sa bahay. 3 araw din akong hindi pumasok sa bukuhan dahil nagpaalam ang mga magulang ng kasintahan ko na sa bayan mamamalagi ang mga ito kasama ang 2 tauhan. May sinabi sa akin ng kasintahan ko na labis kong ikinabigla. "Mahal, mukha yatang inaaswang ako. Parang may nakamasid sa atin mula sa kakahuyan." Hindi ko alam kung bakit yun nasabi ni Chacha. Ganoon ba talaga kapag nagbubuntis? Nagiging malakas ang pakiramdam. Madali kong tinungo ang kusina at kinuha ang itak na naroon. Pagbalik ko sa kwarto namin, ay nanatili lang ako sa tabi ni Chacha. Hindi ko alam, pero parang ako pa ang mas nakakaramdam ng takot kaysa sa kasintahan ko. Pagiging kalmado lang kasi ang mababanaag sa mukha nito. Hanggang sa parang may tunog ng pagaspas, ang papalakas ng papalakas mula sa ibabaw ng kwarto namin. Maya-maya ay parang may dumapo sa bubong. Eksakto kung nasaan kami. Lumundo rin ang bahaging iyon ng bubong dahil sa sunod-sunod na paghampas ng nilalang na nasa ibabaw noon. Dahil sa pagkataranta ko, ay pumatong at tumayo ako sa papag namin. Tinusok ko ng tinusok ang bubong, pero mukhang mali ang ginawa kong yun. Nahulog mula sa itaas ang isang nilalang na nakasuot ng duster na punong-puno ng magkahalong putik at dugo ang laylayan. Walang pang ibabang bahagi ng katawan ng nilalang na yun. Napakapangit ng pagmumukha noon at mayroon ding mahahabang pakpak na kagaya ng sa paniki. Tapos ay napakalaki ng dibdib nun. Mas malaki pa sa buko na halos lumabas na sa gilid ng suot nitong puting duster. Halos manigas ako sa kinatatayuan ko. Pero ilang sandali pa ay bumalik ako sa katinuan. Ibinato ko sa manananggal
Ang hawak kong itak. Tumama sa ulo ng manananggal ang hawakan ng itak. Kapag minamalas ka nga naman. Mabilis kong hinawakan sa kamay ang kasintahan ko para hilahin siya papalabas. Pero kalmado lang ito at hindi kakikitaan ng takot. Mahal, wag kang mag-alala. Nasa labas na sila, ama. Pagkasambit niyang iyon ay siyang pagpasok ng kwarto ni Mang Berto. Mabilis nitong sinugod ang manananggal at pinagsusuntok sa muka. Manghang-mangha ako sa mga nakikita ko. Napakalakas pala ng ama ng kasintahan ko. Mabuti na lamang talaga at mahal na mahal ko ang anak nito. Dahil kung nagkataon na niloko ko at sinaktan ko ang anak nila, ay siguradong may kalalagyan ako. Pinanawan ng malay ang manananggal. Hindi na yun gumagalaw. At mula sa anyo nitong pagiging halimaw, ay nagbago yun at naging katawan ng isang babae. Kilala ko ang babaeng yun. Si Buba, yung makulit na dalaga sa bukuhan. Maganda pala talaga tong aswang na to. Ama, sa tingin niyo po ba ay ang anak namin ang punteriya ng aswang na yan? Hindi ba't protektado ako ng orasyon niyo? Hindi ba batid ng nilalang na yan kung ano tayo? Hindi anak, ang punteriya niyan ay ikaw. May gusto sa kasintahan mo ang aswang na yan. Pinabantayan ko sa tauhan natin ang babaeng yan. Kumpirmado, inaakit niya ang kasintahan mo. Mabuti na lamang at tapat sa iyo ang naging kasintahan mo. At siya na mismo ang kusang umiiwas sa babaeng yan. Hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan ng mag-ama. Ano ba talagang nangyayari? Gusto mo bang gumanti, anak? Nasa labas ang ibabang bahagi ng katawan. Ikaw na ang bahala. Iyon lamang ang binanggit ni Mang Berto. At sabay-sabay kaming lumabas ng bahay. Naroon ang 2 tauhan nila at ang ina ng kasintahan ko. Sa pagitan ng 2 tauhan nila ay naroon nga ang nakatayong ibabang bahagi ng katawan ng manananggal. Tumingin ang kasintahan ko sa kanyang ama. Tanging tangulang ang isinagot ni Mang Berto bilang hudyat. Sinipa ng kasintahan ko ang katawan at tumalsik yun ng mahigit 5 metro. Labis kong ikinamangha ang nasaksihan ko. Hindi ko akalain na ganoon kalakas ang kasintahan ko. Nagulat ka ba, Amel? Mas malayo pa ang pagtatalsikan niyan kung hindi lamang nagdadalang tao ang anak ko. Natahimik na lamang ako sa mga pangyayari. Anong klaseng pamilya ba meron ang kasintahan ko? Inilihim namin ang mga nangyari ng gabing iyon. Sa pagdaan ng mga araw, ay pinagtapat sa akin ni Mang Berto na ang lahi nila ay lahi ng mga antingero. Tumatawa pa ito nang sabihin na wag daw akong mag-alala dahil kailanman ay hindi mapapahamak ang pamilyang bubuuin namin ng kanyang nag-iisang anak. Isa nga sa patunay noon ay kung papaano nila paslangin ang isang manananggal na nagkagusto sa akin na nasa katauhan ng babaeng may malaking tiyoga. Aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Sa tuwing tinitignan ko ang aking stepdaughter, ay talagang nakadarama ako ng saya. Parang kiliting gumagapang sa buo kong pagkatao. Naglalaro kasi sa isip ko ang mga bagay na ginagawa namin sa loob ng kanyang kwarto sa tuwing wala ang kanyang ina para pumasok sa trabaho. Nasa 40 anyos na ako noong nakapag-asawa ako. Umibig ako sa kaedad ko rin na si Imelda.
Wala siyang inilihim sa akin. Kahit ang pagkakaroon niya ng anak na babae na si Esme. Nasa 20 anyos pa lang si Mrs. noong mabuntis siya ng kanyang dating asawa. Bata pa lang ang kanyang anak ay iniwan na sila ng dati niyang asawa at hindi na nagpakita. Ngayon nga ay nasa 20 anyos na ang kanyang anak. Mag-isa niya itong itinaguyod at pinag-aral nang hindi humihingi ng tulong kanino man. Bagay na nagustuhan ko sa kanya, ang pagiging responsableng ina. Nagdesisyon na kami ni Mrs. na magsama sa iisang bahay. Mahal na mahal ko ito. Lahat ng bagay ay ipinapaalam ko sa kanya. Wala akong itinatagong sikreto. Pero ang pagiging tapat ko sa kanya ay nagbago noong magpakita ng kakaibang motibo sa akin ng kanyang anak na si Esme. Kapag wala kasi ang kanyang ina para pumasok sa trabaho, ay mapang-akit na mga tingin ang ipinupukol nito sa akin. Bigla na lang din itong tumatabi sa akin kapag nakaupo ako sa upuan at nanonood ng TV. Hihiga yun sa tabi ko at iuuna ng kanyang ulo sa aking kandungan. Hindi pa nagtatapos sa ganoon ang mga eksenang katulad noon. Gagabayan niya rin ang aking kamay para ihawak sa kanyang tiyan. Dahil sa mga pangyayaring yun, ay mas napalapit pa kami ni Esme sa isa't isa. Lalo na kapag wala sa bahay ang aking asawa. Kapag nariyan naman ang kanyang ina, ay hindi ito masyadong naglalalapit sa akin. Nagiging normal ang lahat. Sa ganoong paraan, ay hindi kakikitaan ng paghihinala si Imelda. Isang araw ay nagpaalam si Mrs. na may dadaluhan siyang meeting sa Baguio at aabuti ng 3 araw. Nakiusap ito na kung pupwede ay mag-leave din ako muna sa trabaho ng 3 araw din. Nang sa gayon ay may magbabantay at mag-aasikaso sa kanyang anak. Bagaman at nasa 20 anyos na ang kanyang anak na si Esme, ay nag-aalala pa rin siya rito. Nag-iisang anak niya lang ito at ayaw niyang magkaroon ng mga panahon na magiging mag-isa ito sa bahay. Agad naman akong sumang-ayon sa asawa ko. Agad akong nagsumite ng papeles sa opisina para sa nakatakda kong leave. Labis na ligaya at mumunting kiliti ang gumagapang sa buo kong pagkatao. Isipin ko pa lamang na masusolo namin ni Esme ang isa't isa sa loob ng 3 araw. Nang malaman nga ni Esme ang balitang yun, ay sumilay ang matamis ng ngiti nito sa kanyang maamong muka. May ibinulong pa siya sa akin na may gagawin daw kami kapag nakaalis na ang kanyang ina. Agad naman akong nanabik dahil sa mga sinabi niyang yun. Dumating nga ang araw ng pag-alis ni Mrs. patungong Baguio. Inihatid ko ito sa kanyang opisina nang may makatulong siya sa pagbitbit ng kanyang mga dalang gamit. Nang makauwi na ako sa bahay, ay naabutan ko si Esme na nakaupo na sa upuan sa sala. Nakasuot lang ito ng malaking t-shirt na may kanipisan. Halatang wala iyong suot na panloob dahil sa pagbakat ng dibdib nito sa damit na suot niya. Nalalantad din ng makinis at maputi niyang hita kapag siya ay gumagalaw mula sa pagkakaupo. Nang mapansin na ako nito, ay mabilis itong tumayo mula sa pagkakaupo at sinalubong ako ng mahigpit na yakap. Gumanti ako ng yakap dito, kasabay ng paghimas ko sa likod nito. Damang-dama ko ang kalambutan ng katawan nito. Ilang minuto kami sa ganoong posisyon. Walang nagsasalita. Pareho lang naming ninanamnam ang init ng bawat isa sa panakaw na sandaling yun. Ilang sandali pa ang lumipas. Kumalas ito mula sa pagkakayakap. Hinawakan ako nito sa kamay at hinila patungo sa kanyang kwarto.
Nang pareho na kaming nasa kwarto, ay isinara at ikinandado niya ang pinto. Seryoso niya akong tinitigan sa aking mga mata. Tito, talaga bang gusto mo ako? Oo naman, Esme. Gustong gusto. Kung talagang gusto mo ako, tutulungan mo ako, di ba? Oo naman. Matapos kong tumugon sa huli niyang katanungan, ay agad niyang tinungo ang kanyang aparador at sandaling tumayo sa harap noon. Ilang sandali lang ay hinawakan niya ang hawakan ng pinto noon at binuksan. Iniluwa ng aparador na yon ang katawan ng isang lalaki na nasa 20 anyos ang edad. Bumagsak pa iyon sa sahig. Agad kong dinaluhan ng lalaki. Pero nang iayos ko ang pagkakahiga nito, ay doon na ako nilukuban ng magkahalong takot at pagkabigla. Kumpirmado, wala nang buhay ang lalaking yon. Hindi ko alam ang gagawin ko ng mga oras na yon. Ang tanging bagay na naikilos ko ay ang titigan si Esme. Bagaman wala akong sinasambit na kahit anong salita, ay alam kong alam niyang naghihintay ako ng kasagutan sa katanungang hindi ko naitanong. Tulungan mo akong itago ang bangkay, Tito, at ibibigay ko na ang regalong matagal mo nang hinihintay. Bagaman at halo-halong emosyon ang tumatakbo sa buo kong pagkatao, ay sinunod ko kung ano ang gusto niyang mangyari. Agad kong tinungo ang likod bahay para gumawa ng malalim na hukay. Doon ko ibinaon ang bangkay. Wala akong itinirang kahit anong bakas na maaaring maging ebidensya kung magkaroon man ng investigasyon. Nang maisakatuparan ko na ang nais mangyari ni Esme, ay naging tapat ito sa pangako niya. Magdamag naming pinagsaluhan ang ipinagbabawal na tawag ng kamunduhan. Pareho kaming nagtampisaw sa rurok ng ligaya hanggang sa pareho kaming makadama ng pagkahapo. Sa sumunod na umaga ay naging normal sa aming dalawa ang takbo ng araw. Inubos namin ang maghapon sa panonood ng TV habang magkatabi at magkayakap sa upuan sa sala. Kinagabihan ay nagsabi siya sa akin na may darating daw siyang bisita. Dahil doon ay nagluto ako para may pagsaluhan kami, kasama ng kung sino mang bisita ang inimbita niya. Natapos kong lutuin at ihain sa mesa ang mga pagkain nang may kumatok sa pinto ng aming bahay. Agad iyong tinungo ni Esme para buksan. Tumambad sa pinto ang isang dalagang mga nasa edad 18. Kung titignan ito, ay parang kahawig na kahawig ito ni Esme. Nagtaka pa ako ng mga oras na yon. Ang alam ko kasi ay wala namang kapatid si Esme dahil nag-iisang anak lang ito ng asawa ko. Sa kalagitnaan ng aking pag-iisip ay biglang bumagsak sa sahig ang bisitang babae. Saka ko lang napansin na hawak-hawak ni Esme ang isang mahabang kutsilyo na punong-puno na ng dugo. Lumuhod pa ito at sunod-sunod na inundayan ng saksak sa tagiliran ang hindi na gumagalaw na bisita. Tito, maliligo lang ako. Tulungan mo ulit akong itago ang bangkay at makukuha mong muli ang regalo mo. Mabilis akong tumalima sa kagustuhan ni Esme. Muli kong hinukay ang ginawa kong libingan at isinama sa naunang bangkay ang katawan ng dalaga. Muli ay wala akong iniwang kahit anong bakas ng krimen. Labis ang ligaya sa maamong mukha ni Esme. Magkasama naming pinagsaluhan ang masarap na mga pagkaing niluto ko. Matapos noon, ay ang mga katawan naman namin ang inihain namin sa isa't isa para pagsaluhan. Sa 3 araw na wala sa bahay ang misis ko, ay paulit-ulit naming ginawa ni Esme ang ipinagbabawal na kaligayahan. Totoo ngang mabilis lumipas ang mga araw kapag nakaw lang ang mga yun. Sa ika-4 na araw nakatakda ang panahon ng pagbabalik ni Mrs. sa bahay.
Ngunit nakapagtatakang hindi pa ito umuwi. Itinuloy ko na lang ang pagpasok sa opisina. Sa ika-5 araw ay hindi pa rin iyon umuwi. Nalabis ko nang ipinagtataka. Ni tawag ay hindi nito ginagawa. Sa ika-6 na araw, pag-uwi ko ng bahay galing opisina, ay sinalubong ako ni Esme na may ngiti sa mga labi. Agad ako nitong hinawakan sa kamay at hinila sa kanyang kwarto. Esme, wag. Baka biglang dumating ang nanay mo. Saglit lang tito, may sorpresa ako sa'yo. Agad niyang tinungo ang kanyang aparador at tumayo sa harapan nun. Kinabahan ako sa mga nangyayari. Hindi pwedeng gawin ni Esme ang mga bagay na yon. Baka biglang umuwi ang ina nito. Subalit parang binuhusan ako ng malamig na tubig nang buksan ni Esme ang pinto ng aparador. Iniluwa noon ang katawan ng asawa ko. Dilat ang mga mata nito. May bakas ng lubid sa leeg. Nakaluwa sa bibig ang dila at wala ng buhay. Bakit? Bakit? Iyon lamang ang tanging salitang lumabas sa aking bibig. Nanlambot ang aking mga tuhod na tila pinanawan na ng lakas. Tito, yan na po ang huling regalo ko sa'yo. Hindi ako papayag na gawin din sa'yo ni inay kung ano ang ginawa niya sa tatay ko. Hindi totoo ang sinabi sa'yo ni inay na inabandon na kami ng tatay ko. 5 taon nang patay ang tatay ko. Pinatay siya ni nanay. Kitang-kita ko. Kasama ang kabit nito at 2 anak ng mga ito. Walang awa nilang pinatay si tatay. Yung 2 tao na inilibing mo noong mga nakaraang araw, mga anak ni nanay yon sa kabit niya. Matalim ang bawat binibitawang salita ni Esme. Nagpatuloy pa ito at doon na ibinunyag ni Esme ang ilan pang kalokohan ng kanyang ina. Yung nagpunta si inay sa Baguio, hindi yun tungkol sa trabaho. Kasama nito ang kabit niya para magbakasyon doon. Minaman-man na ng kapatid ni Itay ang bawat kilos ni nanay. Matapos ang mga naisambit na iyon ni Esme, ay pumasok sa kwarto ang isang lalaking nasa edad 40 anyos. Hawak-hawak nito sa damit at kinakaladkad ang bugbog saradong lalaki. Ayon kay Esme at sa tiyuhin nito, ay iyon daw ang kabit ni Imelda. Umiiyak ang bugbog saradong lalaki. Panay ang hingi nito ng tawad sa akin. Kilala ko yun. Siya ang boss ng misis ko. Siya rin pala ang kabit. Nagdilim na ang paningin ko. Nilapitan ko ang lalaki at paulit-ulit na sinuntok ang mukha noon. Halos mapuno ng dugo ang mukha nito. Nabasag ang ilong, bibig at mata. Sa lakas ng mga suntok ko ay nadurog na rin ang ilan sa mga buto sa aking kamao. Bagaman hindi na gumagalaw ang kabit ni Mrs., ay hindi ko tinigilan ang pagsuntok hanggang sa ang galit ko ay napalitan na ng pag-iyak. Nilinis ng tiyuhin ni Esme ang kabuuan ng bahay. Walang itinirang kahit anong bakas ng krimen. Nagsabi pa ang 2 na iyon na raw ang huling beses na makikita ko silang 2. Naiwan akong tulala sa loob ng aking bahay. Kung makakabangon pa ba ako sa mga pangyayaring yun, hindi ko rin alam. Aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Umabot na sa limitasyon si Rolando. Hindi niya na kayang tiisin ang mga pangaakit sa kanya ng kanyang biyudang biyenan na si Marisa.
Sa mga naunang araw ng pagtira niya sa bahay ng kanyang may bahay na si Marta, ay aminado siyang napukaw kaagad ang kanyang atensyon ng ina nito. Kapansin-pansin naman kasi ang kagandahan nito. Kung di niya nga lang alam na ito pala ang ina ng kanyang asawa, ay mapagkakamalan niyang nakakatandang kapatid lamang ito ng kanyang may bahay. Katulad kasi ng kanyang asawa, ay napakaputi nito. Maliit lang din ang bewang. Malapad ang balakang at ang puwet. Sa mukha naman ay walang tulak kabigin sa mag-ina. Parehong maladiwata ang mukha ng mga ito. Parang engkantada na ikinubli ng baryong yun. Malaki lang ang naging kalamangan ng ina ng kanyang asawa pagdating sa laki ng hinaharap nito. Di hamak kasing mas malaki ang dibdib ng kanyang biyanan kesa sa asawa niya. Bagaman nasa 48 anyos na iyon, ay tayong-tayo pa rin ang nagmamalaki nitong dibdib. Siguro ay dahil matagal nang walang nag-aaruga sa mga yon. Matagal na panahon na rin daw kasi buhat ng pumanaw ang asawa ng kanyang biyanan. Sa umagang yun, ay wala sa kanilang kubo ang kanyang asawang si Marta para manguha ng mga usbong ng kawayan na kanilang gugulayin para sa pananghalian. Nakaupo si Rolando sa upuang kawayan at nakatanaw sa bintanang ibinibida ang tanawin ng naglalakihang punong kahoy ng baryong yon. Alam niya na ang mga susunod na mangyayari. Palagi kasing ganoon. Sa kalagitnaan ng kanyang paghigop ng kape, ay siyang akyat ng kanyang biyudang biyanan galing sa pagwawalis ng bakuran at silong ng malaking kubong yun. Muli ay kumuha ng lumang damit ang kanyang biyanan at binasa iyon sa tapayan na nasa isang bahagi ng kubong yun. Sinimulan nitong punasan ang malinis na kawayang sahig ng kubo. Sinadya nitong humarap sa kanya habang nakayukong nagpupunas. Inilaladlad ng kanyang biyanan sa kanyang paningin ang nagmamalaki nitong dibdib. Umaalog-alog pa yon dahil sa pagpupunas nito ng sahig. Sa mga pagkakataong yun, ay hindi na nag-iwas ng tingin si Rolando. Mainam niyang sinilip-silip ang tanawing inilalantad sa kanya ng kanyang biyudang biyanan. Napangiti naman ang kanyang biyanan dahil sa naging reaksyon niya. Mabilis itong tumalikod at ipinagpatuloy ang pagpupunas ng malinis na sahig. Itinaas din nito ang laylayan ng suot nitong duster. Halos manlaki ang mata niya sa nasasaksihan. Halos sumahabol ang kaputian ng malaking hita at puwet ng kanyang biyanan sa suot nitong manipis na puting pangloob. Akmang hihipuin na iyon ni Rolando para madama ang kalambutan noon, ay siya namang akyat ng kubo ng kanyang asawang si Marta. "Andito na ako, mahal." Masayang bungad nito sa asawa. Mabilis namang bumalik sa pagkakaupo si Rolando at pakunwaring humigop ng kape na nasa puswelo. Ang kanyang ina naman ay patay mali siyang ibinaba ang laylayan ng kanyang duster na kanina nitong iniangat. "Oo nga pala, mahal. Bukas ay aalis ako para asikasuhin ang magiging pagdiriwang ng pista ng baryong to. Pakitulungan na lamang si inay na magluto ng mga ihahanda natin para sa kapistahan bukas." Nakangiting pagpapaalam sa kanyang asawa habang inilapag ang mga dalang usbong ng kawayan sa lamesang naroon sa loob ng kubo. Tanging pagtango na lamang ang naging tugon ni Rolando sa pagpapaalam na iyon ng kanyang asawa. Bahagya siyang nagtapon ng panakaw na tingin sa kanyang biyudang biyanan
at labis ang kanyang kaba dahil nakatitig ito sa kanya at nakukulayan ng makahulugang pangngiti ang labi nito. Nanunukso, nangaakit, nang hahalina. Kinabukasan nga ay nagising si Rolando na hindi na nadatna ng asawa. Pumanaog siya sa hagdan ng kubo para lumabas. Nadatnan niya sa labas ang kanyang biyenan na nakaharap sa hinahalong malaking kawa na halos mapuno ng tubig. May mga malalaking hiwa rin ng parte ng karne ng baboy ang naroon sa kawang yon. Pawisan ang kanyang biyenan dahil sa init na nagmumula sa apoy na nagliliyab sa pagitan ng naglalakihang batong pinapatungan ng malaking kawa. Bagaman nagiinit din sa tanawing yun si Rolando, ay iwinaksi niya ang damdaming yun at nilapitan niya ang kanyang magandang biyenan. Ay nay, nakaalis na po ba si Marta? Pag-uusisa niya, sa biyanang patuloy pa ring naghahalo ng laman ng malaking kawa. Hinarap siya ng kanyang biyanan at nagsabing maagang umalis ang kanyang asawa at paniguradong gagabihin na raw ang pag-uwi nito. Muli ay makahulugang titig ang ipinukol ng kanyang biyanan sa kanya. Sinabayan pa ng kanyang biyanan ang pagpunas ng pawis nito gamit ang likuran ng palad nito, padausdos sa leeg hanggang umabot sa bahagi ng duster nito na tumatakip sa dibdib. Bahagya pa nitong hinila pababa ang telang iyon na siyang nagpalitaw sa nagmamalaki nitong dibdib. Sumunod ka sa akin. Kapistahan ng baryo namin ngayong araw. Marapat lang na maging masaya ka. Malanding tinig ng kanyang biyanan bago maunang pumanik sa kubo at dumiretso sa kwarto nito. Wala ang kanyang asawa. Gagabihin ang pag-uwi nito. Pagkatapos ay ang mismong biyanan niya pa ang siyang nagyakag sa kanya para maglaro ng apoy. Sa ganda at kinis nito, sino ba namang lalaki ang hindi makakatanggi rito? Walang pagdadalawang isip ay sinundan niya ang kanyang magandang biyanan sa kwarto nito. Pagkapasok niya sa kwarto nito ay umaatikabong halikan ng naganap. Nagkakandara pa ang dalawa na talupan ng isa't isa. Nagtampisaw sila sa rurok ng kaligayahan. Pinaligaya ang isa't isa sa 4 na sulok ng kwartong yon. Subalit sa kalagitnaan ng kanilang pag-indayog ay siyang pagpasok ng kwarto ni Marta kasama ang ilan sa mga lalaking kaanak nito. Mababa ka sa mukha ng kanyang asawa ang napakatinding galit. Si Rolando naman ay mabilis na umalis sa ibabaw ng kanyang biyudang biyanan at hindi malaman kung papaano tatakpan ang mga dapat nitong takpan. Tumayo sa pagkakahiga ang ina ng kanyang asawa. Lumapit sa anak nito at may ibinulong. Anak, bumagsak siya sa pagsubok. Katulad ng mga nauna mong pinakasalan ay may dungis din ng pagkatao ng lalaking yan. Marapat lang siyang ihanda ngayong araw ng pista. Katulad ng kung ano ang ginawa natin sa mga nauna. Pagkasabing iyo ng kanyang ina ay sabay nilang tinitigan ng masama si Rolando. Magkahalong galit at pagkatakam ang makikita sa mga mukha ng mga ito. Gayon din sa iba pang kaanak ng mga ito na naroon. Hindi maikukubli ng naglalaway nilang mga bunganga ang kanilang pagkagutom sa laman ng tao. Nagsituwaran sa sahigang mag-ina at ang mga kamag-anak nito. Humaba ang mga hita at binti. Tinubuan ng makakapal na balahibo sa katawan. Umusli ang mga bungangang katulad ng sadaga na nauuslian ng matutulis ng ngipin. Pati ang mga kuko ng mga yun sa mga daliri ng kamay at paa ay nag-anyong parang sa isang halimaw. Hindi makapaniwala si Rolando sa kasalukuyan niyang kinasasadlakan.
aswang ang pamilya ng kanyang asawa. Isa-isang dumamba kay Rolando ang mga aswang na yun, hanggang sa huling hininga ay mababakas sa mukha ng kanyang walang buhay na katawan ang hindi kapani-paniwalang pangyayari. Iyon pala ang kapalit ng pagtikim niya sa kanyang biyudang biyenan. Kamatayan. Aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Totoo nga na napakaganda ni Tita Ava. Kahit nasa 40 anyos na ito, ay batang-bata pa ring tignan at parang nasa 20 anyos pa lamang ang edad. Napakaputi at napakakinis kasi ng kulay ng balat nito. Maliit lang ang muka na may magandang korte. Balingkinitan din ang katawan na biniyayaan ng malaking balakang, maliit na bewang at malusog na mga dibdib. Kaya nga halos magkagulo ang angkan namin nang bumalik sa probinsya si Tito Andres kasama ang bagong asawa nito na si Tita Ava. Halos lahat ng kalalakihan sa angkan namin ay mahahalata ang labis na pagkamangha kay Tita. May mangilan-ngilan din nakakikitaan ng inggit sa mukha at reaksyon ng mga ito. Dahil sa sobrang tuwa ni Lolo, ay pinagpatayo niya ng kubo si Tito Andres at ang asawa nito. Higit iyong mas malaki kaysa sa mga nakatayong kubo sa lugar na kinatitirikan ng kabahayan ng aming mga kamag-anak. Sa mga unang araw ng pagbalik ni Tito, ay halos gabi-gabi ang mga naging inuman kasama ang itay at ang ilan sa mga pinsan ng mga ito. 2 linggo ang lumipas ay nagsimula nang magbalik trabaho si Tito. Nagsimula na itong gumawa ng mga muebles, gawa sa mga dekalidad na kahoy na kanyang kinukuha sa bundok. Ang mga nasabing muebles naman ang siyang ibinababa niya sa bayan para ibenta. Normal naman ang mga nagdaang araw, buhat nang magbalik sa aming probinsya si Tito Andres. Pero isang hapon, nang mapadaan ako sa bukal na malapit sa kubo nila Tito, ay nakita kong naliligo roon si Tita Ava. Bakat na bakat ang katawan nito sa basa niyang puting duster. Hapit na hapit ang hubog ng katawan nito. Mahahalatang walang suot na panloob si Tita. Sa tanawing yun ay talaga namang walang sino mang lalaki ang hinding-hindi tititig sa larawang ng hahalina. Nang biglang mapatingin sa akin si Tita, nagbangga ang aming mga paningin. Bigla iyong umiti ng makahulugan. Nagulat ako sa mga sumunod na ikinilos ni Tita. Bigla niyang itinaas ang laylayan ng kanyang basang duster para ilantad sa paningin ko ang sobrang puti niyang hita. Dahil doon ay nakaramdam ako ng hiya. Wala akong magawa kundi ang yumuko at dumiretso ng paglalakad. Hindi na ako muling lumingon sa lokasyon kung nasaan si Tita. Sa pagdaan ng mga araw ay palagi kong nahuhuli si Tita na nakatitig sa akin. May mga pagkakataon pa nga na lumalapit siya sa akin at kunyaring may itatanong. Pero ang totoo ay inilalapit niya ang kanyang muka sa aking leeg. Magkahalong kaba at takot ang nararamdaman ko. Kaba dahil naglalaro sa isip ko kung ano ba talaga ang gustong mangyari ni Tita. May gusto ba siya sa akin? Takot naman dahil baka mapansin ni Tito Andres ang pagiging malapit ni Tita sa akin at kung ano pa ang maaaring isipin nito. Sobrang nakakapanglambot talaga ang mga ikinikilos ni Tita. Sa kabilang banda naman
ay nakakapagpatigas din. Hanggang isang araw, "Anak, dalhin mo nga tong mga pako sa Tito Andres mo at kakailanganin niya yan sa paggawa ng mga muebles." Utos sa akin ni tatay, sabay abot ng isang supot ng pako. Agad ko namang tinungo ang kubo nila Tito Andres. Dala-dala ang nasabing supot ng pako. Sunod-sunod ang tawag ko sa pangalan ni Tito, subalit walang sumasagot. Ilang sandali pa ay lumabas mula sa pinto ang kanyang asawa na si Tita Ava. Suot-suot pa rin nito ang palagi niyang suot na puting duster. Nang iaabot ko na sa kanya ang supot, ay bigla niyang hinawakan ang kamay ko at hinila ako papasok ng kanilang kubo. Pinaupo niya ako sa upuang kahoy kaharap ng lamesa. "Halika, umupo ka muna dyan at ipapatikim ko sa iyo ang putahe ko." Yun lamang ang naisambit ni tita, sabay tungo sa kusina. Paglabas nito ay may dala ng kanin at isang mangkok ng sinabawang karne. Ayon sa kanya ay nilagang baboy raw yun. Pagtikim ko ng sabaw ay talaga nga namang sobrang sarap. Parang nakakapagpasigla ng buong katawan ang sabaw na yun. Nang kagatin ko naman ang laman ay sobrang linamnam. Pero parang hindi yun baboy eh. Hindi rin baka. Pero mas malinamnam kesa sa baboy ang karning yun. Si tita naman ay titig na titig sa akin. Tapos ay napansin ko na inililihis niya ang gilid ng kanyang suot na puting duster. Lumilitaw roon ng sobrang kinis at puting gilid ng kanyang dibdib. Maya-maya ay nagsalin siya ng tubig sa baso at nilagok ang laman noon. Sinadya niyang patapunin ang tubig mula sa baso na siya namang gumapang sa kanyang leeg papunta sa kanyang dibdib. Agad na basa ang suot niyang puting duster. Muntik na akong masamid nang makita kong bumakat doon ang malulusog niyang dibdib. Walang hiya, walang suot na panloob si tita. Tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan at lumapit sa akin. May tumayo ring bahagi ng aking katawan. Inabot ni tita ang kamay ko. Tapos ay inalalayan niya yun para humaplos sa kanyang leeg. Nang inalalayan niya na ang aking kamay padausdos sa kanyang dibdib, ay doon ko na hinila ang kamay ko. Alam kong mali yun at paniguradong magagalit si tito. Pero nagulat ako sa mga sumunod na ikinilos ni tita. Sumimangot ito at sumigaw, "Ano? Tatanggihan mo ko? Matapos kong ipatikim sa iyo ang putahe ko?" Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Si tita kasi naglabasan ng mga ugat sa mukha nito at mga braso. Yung puti niyang balat ay naging kayumanggi at tinubuan ng mga maninipis na balahibo. Bagaman at wala naman siyang matutulis na mga ngipin, ay tumutulo mula sa kanyang bibig ang masaganang malapot na laway. Akmang tutunguhin ko ang pintuan para lumabas at tumakbo. Pero napakabilis na kinapitan ni tita ang bisig ko. "Saan ka pupunta?" Galit na tanong nito. Ang kaninang malambing na boses nito ay tila namaos. Hindi na ako makapagsalita sa mga oras na yon. Nanigas na ang mga paa ko sa kinatatayuan ko. Alam ko na ang maaari kong kahinatnan ng mga oras na yon nang biglang pumasok sa loob ng kubo si Tito Andres. May hawak itong kawayan na pinatulis ang dulo. Naloko na. Alam kong magagalit sa akin si Tito dahil malamang naaakalain ito na nakikipaglandian ako sa asawa niya. Pero walang ano-ano ay mabilis niyang nilapitan si tita. Buong lakas niyang itinusok ang hawak niyang kawayan sa sikmura ng kanyang asawa. "Tinanggap kita kung sino ka at kung ano ka, pero hinding-hindi ako papayag nasaktan mo ang sino mang bahagi ng aking pamilya." Galit na pagkakasabi ni Tito. Ang mga tumutulong laway sa bibig ni tita ay nahaluan na ng dugo.
Napuno rin ng dugo ang puting duster na suot nito sa bahagi ng sikmura kung saan nakatarak ang kawayan. Ilang sandali pa ay binawian na ng buhay si tita. Bagaman hindi ko maintindihan ang nangyayari, ay mabilis kong tinungo ang pinto at patakbong lumabas. Sa tulong ng albularyong kakilala ng aming pamilya, ay nalaman ng angkan ko ang totoong pagkatao ni Tita Ava. Ayon sa albularyo, ay aswang daw ito, at ang putahing ipinakain sa akin ay karne ng tao. Bagaman walang halong pangyayanggaw ang pagkaing iyon, ay sinikap pa rin ng albularyo na ipasuka sa akin ang lahat ng aking nakain sa araw na yun. Ilang araw ang lumipas. Muling nilisan ni Tito Andres ang probinsya namin. Kung kailan siya muling babalik, walang nakakaalam. Aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Pagkakataon ko na naman para sumalisay sa misis ng kumpare ko. Wala na naman kasi sa bahay ang kumpare kong si Jojo para kumuha ng koleksyon sa isa sa mga negosyo ng misis niya na si Helen. Ang natitirang tao na lang sa bahay ng kumpare ko ay ako, ang misis niya, at ang ilan sa mga tauhan nila. Muli ay binuksan ko na naman ang pinto ng kanilang kwarto. Katulad ng inaasahan ko, ay hindi yun nakakandado. Palagi namang ganoon ang pintong yun sa tuwing umaalis ng bahay si kumpare. Wala akong pangambang nararamdaman na baka mahuli kami ng mga tauhan nila. Si Helen na ang bahala sa bagay na yun. Ipag-utos lamang kasi nito sa mga tauhan nila na walang papasok sa loob ng bahay at manatili lamang sa labas para magbantay, ay agad na sumusunod ang mga yon. Pagpasok ko sa loob ng kwarto, ay naroon na nga sa ibabaw ng kama si Helen. Nakatihaya ito at suot-suot lamang ang kanyang panloob. Nalalantad ang kaputian nito at balingkinitang katawan. Tila isang ulan na nanghahalina, nananabik at naghihintay na may tumikim. Sobrang amo ng mukha nito. Mapang-akit ang malalakit nitong titig na nagbibigay ng hudyat para simulan ko ang magiging digmaan sa pagitan naming dalawa. Madali kong tinanggal ang lahat ng aking saplot sa katawan. Mabilis kong sinugod ang magandang katawan ng misis ng kumpare ko. Nagmistula akong mandirigma na hindi tumitigil sa pagsabay sa ritmo ng labanan sa pagitan naming dalawa. Walang umaayaw, walang sumusuko. Makailang beses kaming nagpakasawa sa isa't isa hanggang sa makaramdam ako ng pagod. Matapos naming gawin ni Helen ang pagtatampisaw sa kaligayahan, ay ininguso na nito sa akin ang lamesa sa isang bahagi ng kwarto nila. Permiso yun na pwede kong kainin ang alinmang karneng nakahain sa ibabaw noon. Madali kong tinungo ang lamesa, umupo sa upuang naroon, at sinimulang lantakan ang mga karneng nakahain. Ibang klase talaga ang mga karneng yun. Napakasarap. Mas malinamnam pa sa ordinaryong karneng natitikman ko sa iba't ibang kainan. Ano nga naman ba ang aasahan mo sa isang may kayang pamilya? Siyempre ay masasarap na pagkain.
Matapos kong busugin ang sarili, ay agad kong pinagdadampot ang mga kasuotan ko na nagkalat sa sahig at saka isinuot. Inihatid lang ako ng tingin ni Helen nang lisanin ko ang kwarto nila. Sa totoo lang ay talagang nakakainggit ang sitwasyong kinalalagakan ng kumpare kong si Jojo. Halos lahat ata ng swerte ay napunta na sa kanya. Paano ba naman? Nakapag-asawa ito ng maganda at sexing babae. Hindi na nito kailangan pang magtrabaho dahil malaki ang kinikita ng negosyo ng pamilya ng kanyang asawa na purinarya. Ang tanging ginagawa lang nito ay ang kumuha ng koleksyon mula sa mga negosyo ng pamilya ng misis niya na nagkalat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kumpare ko si Jojo. Inaanak nito ang anak ko sa aking dating asawa. Pareho kaming hindi nakatuntong sa kolehiyo dahil nga sa hirap ng buhay at hindi ako nakapagkolehiyo ay hindi ako makahanap ng regular na trabaho. Iyon ang dahilan kung kaya't hiniwalayan ako ng dati kong asawa at sumama sa ibang lalaki. Samantalang si paring Jojo naman ay sinuwerte sa buhay. Nakakilala ng isang babae na bukod sa nanggaling sa may kayang pamilya ay talaga namang napakaganda at napakasexy. Dahil nga sa wala akong mahanap na trabaho ay inalok ako nito na magtrabaho na lang sa kanila. Tutal naman daw ay mapagkakatiwalaan ako, kung kaya't ako ang kukuha ng ibang koleksyon sa ilan sa mga sangay ng negosyo nila sa norte. Hindi ko tinanggihan ang alok ni Jojo. Bukod kasi sa disente ang magiging sahod ko, dumagdag pa yung unang beses na nakilala ko ang misis niya. Hindi ko alam kung napansin ba ng kumpare ko yun. Noong ipinakilala niya kasi ang misis niyang si Helen sa akin, ay panakaw yung kumindat sa akin na sinundan pa ng mapang-akit ng ngiti. Ang totoo niyan ay ayokong magtaksil kay Jojo, ni hindi sumagi sa isip ko na lokohin ito. Maraming pagkakataon na inaakit ako ng misis niya at palagi ko naman yung naiiwasan. Ngunit isang beses, nakaamoy ako ng amoy ng inihaw na karne sa loob ng bahay. Hinanap ko ang pinanggagalingan ng amoy na yun. Tinungo ko ang kusina pero wala roon ang pinanggagalingan ng amoy. Nilibot ko ang kabuuan ng bahay at natuntun ko kung saan nga ba nanggagaling ang amoy na yun. Sa kwarto ni kumpare at ng misis niya. Noong mga panahong yun ay wala si kumpare. Mas maaga itong umalis para bumiyahe at kumuha ng koleksyon. Sakto namang bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto nila. Sinilip ko ang loob noon. Walang tao. Tapos ay makikita sa lamesa ang napakaraming inihaw na karne na nakalagay sa tray. Oo nga pala, maselan sa pagkain ng misis ni kumpare. Hindi ito kumakain ng gulay at prutas. Hindi rin ito nagpapaluto ng karne sa bahay nila. Regular na may naghahatid ng mga pagkain para rito. Tauhan ata yun ng pamilya nila. Nang masiguro kung wala ngang tao sa loob ng kwarto, ay naglakas loob na akong pumasok. Kukuha ako ng kahit isang hiwa lang. Talaga kasing naglalaway ako sa amoy ng inihaw na karning yun. Nang dumampot ako ng isa, ay hindi ko napigilang isubo at kainin yun. Ang plano kong kumuha lang sana ng isang hiwa ay nauwi sa pagkain ng dalawa, tatlo, hanggang sa may tumapik sa balikat ko. Pagharap ko sa likod ay halos manlamig ako dahil bumulaga sa akin ang bulto ni Helen. Nang bumalik ako sa kamalayan ay sunod-sunod ang paghingi ko rito ng tawad at pangakong hindi ko na uulitin ang aking ginawang pagpasok sa kwarto nila. Akmang lilisanin ko na ang kwarto.
Subalit nagulat ako sa itinugon ni Helen. Sandali. Pwede mo namang ulitin eh. Pwede mong kainin ang mga pagkain ko rito sa kwarto. Pero sa isang kondisyon. Yun lamang ang mga sinabi niya bago niya ako hilahin sa damit at itulak sa kama nila. Napakabilis ng pangyayari. Tinanggal niya ang lahat ng saplot niya sa katawan at padambang kumubabaw sa akin. At doon na nga nagsimula ang pagtataksil ko kay kumpare. Paulit-ulit yun. Papaligayahin ko ang misis na kumpare. At pagkatapos ay maaari na akong kumain ng alinman sa pagkain niya na nakahanda sa kwarto nila. Isang beses ay isinama ako ni kumpare na lumabas. Pumunta kami sa isang beer house. Habang nasa lamesa kami, ay nasabi niya sa akin na yung mga oras daw na katulad noon na nag-iinom siya ay ang pinakamasayang araw para sa kanya. Kailangan niya raw iyon para malimutan ang problema niya. Nagtaka naman ako sa mga sinabi niya ngayon. Problema? Teka pare, anong problema? May pera ka, may negosyo, tapos ay napakaganda pa ng asawa mo. Anong problema? Pagtatanong ko sa kanya. Hindi kaya nakakakutob na ito na pinagtataksilan namin siya ng misis niya? Pero hindi maaari yun. Sobrang maingat kami ni Helen sa mga pinaggagawa namin. Pare, kung ako lang ang tatanungin ay gusto ko nang lumayo. Pero hindi pwede. Habang buhay na akong nakakulong. Seryosong tinig nito, sabay lagok ng bote ng beer na hawak niya. Oo nga pala pare, binabalaan kita. Ayokong makikipaglapit ka ng husto sa asawa ko. Ayokong mapahama ka. Iyon ang huling sinabi ni kumpare. Dahilan ng aking pananahimik. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig dahil sa sinabi niyang yun. Maya-maya ay iniba niya ang usapan. At natapos ang gabing yun na ibang paksa ang aming tinalakay. Isang araw, maaga na namang umalis si Jojo. Pagkakataon ko na naman para sumalisi sa misis ng kumpare ko. Wala na naman kasi sa bahay ang kumpare kong si Jojo para kumuha ng koleksyon mula sa isa sa mga negosyo ng misis niya na si Helen. Ang natitirang tao na lang sa bahay ng kumpare ko ay ako, ang misis niya at ang ilan sa mga tauhan nila. Muli ay binuksan ko na naman ang pinto ng kanilang kwarto. Katulad ng inaasahan ko, ay hindi yun nakakandado. Pagpasok ko sa loob ng kwarto, ay naroon na nga sa ibabaw ng kama si Helen. Nakatihaya ito, at suot-suot lamang ang kanyang panloob. Nalalantad ang kaputian nito, at balingkinitang katawan. Tila isang ulam na nanghahalina, nananabik at naghihintay na may tumikim. Subalit iba ang araw na yun kumpara sa mga nakaraang araw ng aming pagtataksil. Sa magkahalong pagkakonsensya at pagkaawa sa kumpare ko, ay sinabi ko na kay Helen ang mga dapat kong sabihin. Helen, itigil na natin to. Hindi ko na kayang lokohin si Jojo. Ang akala ko ay magiging madali lang ang paglusot sa kamaliang yun. Subalit nagulat ako sa mga isinagot sa akin ni Helen. Ano? Matapos kitang pakainin ng mga pagkain kong karne ng tao, bigla mo na lang akong tatanggihan? Alam mo ba ang ibig sabihin ng pagtanggi sa akin? Kamatayan. Nagulat ako sa mga sinabing yun ni Helen. Nag-iba rin kasi ang boses nito. Parang namaos. Anong karne ng tao? Hindi ko maintindihan ang mga pinagsasasabi nito. Subalit ang mga katanungan kong yun ay nasagot ng biglang tumuwad sa ibabaw ng kama si Helen. Unti-unting pumangit ang mukha nito
Tinubuan ng makakapal na balahibo sa ilang bahagi ng katawan. Nag-uslian din ng mga matutulis na pangil sa kanyang bunganga at matutulis na kuko sa mga daliri. Ang kaninang imahe ng isang napakagandang babae ay naging isang kakilakilabot na halimaw. Isang aswang. Hindi na ako makagalaw dahil sa sobrang takot. Hindi ako makapaniwala sa nasaksihan ko. Nang akmang susugurin na ako ng aswang, ay siya namang pagpasok ni Jojo ng pinto at sinalubong ang papasugod nitong asawa na nasa anyo ng isang halimaw. Kinubabawan niya ito. Dinukot ang isang punyal sa kanyang tagiliran at sunod-sunod na inundaya ng saksak ang aswang na kanyang asawa. Bagsak sa lupa ang aswang. Unti-unti itong bumalik sa anyo ng isang magandang babae. Sinabihan na kitang huwag maikipaglapit sa asawa ko. Hindi mo alam kung anong pinasok mo. Matalimang pagkakatitig sa akin ni kumpare. Sa mga oras na yun, ay naiintindihan ko na ang sinabi niya sa akin noong nag-iinuman kami sa beer house. Tinungo nito ang vault ng kwartong yun. Kumuha ng napakaraming pera at inilagay sa isang bag. Magmadali ka. Umalis ka na at magpakalayo. Mahirap takasan ng pamilya ng asawa ko. Kapag nalaman nilang may alam ka sa nangyari dito, ay hindi ka nila patatahimikin. Sambit ni kumpare. Matapos ibigay sa akin ang bag na punong-puno ng pera. Ako nang bahala rito, pare. Iyon ang huling sinabi ng kumpare ko at pagkatapos ay tumabi sa nakabulagtang asawa nito at naglaslas ng sariling leeg. Bagaman at hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari, ay mabilis kong nilisan ang bahay na yun. Nagdaan ako sa likurang bahagi ng bahay kung saan walang mga bantay. Nagpalipat-lipat ako ng lugar. Ipinagpatuloy ang buhay sa pamamagitan ng pagtatago habang may namumutawing kaba at pagkatakot sa aking puso. Aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Sige na. Gawin mo na ang gusto mong gawin sa akin. Magpaasawa ka. Hindi ko na hinayaan pang madugtungan ang paglilita niya ni Inday. Mabilis ko itong sinibasib ng halik sa kanyang leeg at inihiga sa nitsyong naroon sa dulong bahagi ng sementeryo na nahaharangan ng nagtataasang mga pader at malalagong dahon ng mga puno. Nagpakasawa ako sa leeg nito. Sinamsam ko ng maigi ang natural niyang samyo na hindi maubos-ubos. Basang-basa ng laway ang leeg niya na kumalat na hanggang sa kanyang dibdib bago ko baybayin ang kanyang tenga, pagapang sa pisngi hanggang sa matuntun ko ang kanyang labi. Sinabayan niya ang pagiging mapusok ko. Tinumbasan niya ng mariinding halik ang mga ginagawa ko sa kanya. Bagaman unti-unti naming tinatalupan ng saplot ang isa't isa, ay hindi namin alintana ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa hubad naming katawan. Sapat na ang init na idinudulot namin sa isa't isa para panlabanan ng pangangatog, gawa ng matinding lamig
Nagpatuloy lang ang aming ginagawa. Naging saksi ang mga puntod na naroon sa bahagi ng sementeryong yon kung gaano katindi ang gabi-gabi naming pagniniig ni Inday. Nang matapos na ang eksenang yon, ay isinuot kong muli ang aking uniforme na panggwardya, kasama ang sinturong nasusukbitan ng batuta, flashlight at baril. Nagpaalam na rin ako sa kanya. Mananatili siya sa loob ng sementeryong yun nang magdamag, habang ako naman ay mananatili sa bukana ng sementeryong yun para magbantay. Hindi ako aalis doon para siguraduhin walang makakapasok. Hihintayin ang pagdating ng nakatalagang suportorero na magtatrabaho sa umaga. Uli lang lubos na si Inday. Ayon sa kanya ay wala din daw siyang pinag-aralan. Namatay daw ang kanyang mga magulang noon pang 16 anyos pa lamang siya. Kaya nang tumuntong siya ng 18 ay naglakas loob na raw siyang lisanin ang probinsya niya sa Bicol para makipagsapalaran dito sa Manila. Subalit wala siyang makuhang trabaho rito. Ilang kainan na rin ang pinasukan niya bilang tindera. Subalit palagi raw siyang pinapalayas ng mga ito. Paglipas ng 1 linggo, kinakain daw kasi niya ang mga tira-tirang karne na hindi nauubos si benta. Hindi raw kasi pwede yun dahil maaari pa raw iyong ibenta kinabukasan. Hindi niya naman kasi alam yun. Sa probinsya kasing pinanggalingan niya ay pinapakain na lang ng libre sa mga tindera ang mga pagkaing hindi nauubos si benta. Nakilala ko nga siya sa isang kainan. Pinagagalitan ng kanyang amo. Naawa ko rito kung kaya't pinagtanggol ko ito. Subalit buo talaga ang loob ng amo niya. Natanggalin siya sa trabaho ng araw na yon. Doon na nagsabi sa akin si Inday na wala nga raw siyang matutuluyan dahil wala naman daw siyang kamag-anak dito sa Maynila. Sinabi ko sa kanya na hindi siya maaaring tumuloy sa bahay dahil may asawa ko at paniguradong magagalit yun kapag nag-uwi ako ng kung sino-sinong tao, lalo na kung babae. Sa itsura pa naman ni Inday ay talagang matataga ako ng itak ng misis ko. Paano ba naman? Bagaman at hindi ito kaputian, ay napakakinis ng kutis nito. Balingkinita ng katawan. Bagaman at hindi kalakihan ang dibdib nito, ay napakaliit naman ng bewang at napakalapad ng balakang na tinernuhan pa ng maumbok na puwet. Napakaamo rin ng mukha nito. Manipis na labi, maliit at matangos na ilong, at nangungusap na mga mata. Napakaganda nito, kundi nga lang dahil sa malaking balat nito sa kaliwa niyang pisngi. Hindi talaga uubrang iuwi ko ito sa bahay, kaya isang ideya ang pumasok sa isip ko. Patutuloyin ko na lang ito sa sementeryong binabantayan ko. Total ay hindi naman ako nagpapapasok ng tao sa loob ng sementeryong yun kapag gabi. Sa umaga naman ay maaari siyang magkunyaring bumibisita lamang sa mga puntod na naroon. Unang gabi pa lamang ay labis na ang pagpapasalamat sa akin ni Inday. Dahil wala naman daw siyang maibabayad sa akin, ay inialok niya sa akin ang kanyang sarili. Natuwa naman ako sa tagpong yun dahil napakaaga niyang ibinunyag ang pagiging mainit niya. Doon na nga nagsimula ang lahat at nasundan pa ng gabi-gabing kababalaghan na pinaggagawa namin sa isang parte ng sementeryong yon. Isang araw, papagabi na yon,
at papaalis na ang suporturerong nakatalaga sa pang-umagang gawain. Tuwang-tuwa pa itong umuwi dahil malaki ang kinita niya sa araw na yon. May ibinilin pa ito bago lumisan. O pare, ikaw na bahala rito ah. Oo nga pala, sa dulong bahagi ng sementeryo ay may inilibing kanina. Mayaman yung pamilya nun. Malamang sa malamang na isang linggong may dalaw ang puntod na yun. Dapat na hindi masisira ang puntod nun ng mga galang hayop dahil paniguradong isang linggong may dadalaw doon. Pakiikutan na lang. Bilin nito, sabay abot ng 100 piso para raw pang merienda. Medyo nabwisit ako dahil sa balitang yun. Sino ba namang mayamang pamilya ang maglilibing ng kaanak sa pangmahirap na sementeryong yun? Mayaman pero tinipid sa libing. Sa bagay, di naman magrereklamo yun. Patay na eh. Sa totoo niyan, ay hindi ako nagsasagawa ng pag-iikot sa kabuuan ng sementeryong yun. Hindi dahil sa natatakot ako. Bakit naman ako matatakot? Meron akong baril. Sila ang dapat matakot sa akin. Tsaka patay na ang mga naroon sa loob ng sementeryong yun. Di na kailangang bantayan sa oras-oras. Sapat nang ilaan ko ang oras ko para magpakaligaya sa katawan ni Inday at ilagi ang mga natitirang oras ko sa bukana ng sementeryo para siguraduhin wala ng taong makakapasok. 2:00 ng madaling araw. Hindi ko alam pero kinutuban ako ng masama. Naalala ko yung ibinilin sa akin ng suportorero. Labag man sa loob ko, ay tinungo ko ang lokasyon kung saan inilibing ang bangkay ng mayamang lalaki. May kumakaluskos. Kailangang bugawin ko kung anumang hayop ang magtangkang sumira sa bagong sementong takip ng puntod. Kinuha ko ang flashlight na nakasukbit sa aking sinturon at inilawan ang posisyon ng puntod. At laking gulat ko sa nakita ko. Tanggal na ang takip ng bagong sementong puntod at sa gilid noon ay may isang nilalang. Bagaman nakasuot ito ng damit, ay kitang-kita ko ang makakapal na balahibo nito sa mga bisig at binti. Matutulis din ang mga kuko nito. Sa kanyang mga daliri, isang aswang. Nilalantakan nito ang bangkay ng mayamang lalaking bagong libing. Madali kong dinukot ang baril ko sa aking tagiliran para paputukan ito. Subalit hindi ko pa man na itututok dito ang aking baril, ay bigla itong humarap sa akin. Nagkasalubong ang aming mga paningin. Bagaman bahagyang nakausli, ang nguso ng aswang na yun ay pamilyar ang kanyang muka. Hindi ako maaaring magkamali. Ang aswang na yun ay si Inday. Pinagtibay ng katotohanan yun ang kanyang malaking balat sa kaliwa niyang pisngi. Nangungusap ang mga mata nito. Parang sinasabing hayaan at pagbigyan ko siya sa kung ano man ang ginagawa niya. Ibinalik ko sa pagkakasukbit sa aking tagiliran ng aking baril. Naupo ako sa isang bahagi ng sementeryong yun at pinanood siya sa ginagawa niya. Sabik na sabik niyang muling nilantakan ang bangkay ng mayamang lalaki. Nang makontento na siya sa ginagawa niya, ay ibinalik niya ang bangkay sa loob ng puntod. Bumalik din sa anyo ng pagiging tao ang anyo ni Inday. Tinulungan ko itong muling sarahan ang nabuksang takip ng puntod. Yumakap ito sa akin at nagpasalamat. Hindi niya raw ako makakalimutan. Sinabi ko sa kanya na mag-ayos na siya ng sarili. Malapit nang mag-umaga. Baka mas maagang pumasok ang suportorero dahil nga may mayamang bagong libing sa sementeryong yun.
Agad naman itong tumalima. Bumalik ako sa bungad ng sementeryo. Hinintay ang pang-umagang suporturero na parang walang kahit anong nangyari. Sa sumunod na gabi ng aking trabaho ay pinuntahan ko ang dulong bahagi ng sementeryo para muling samahan si Inday sa paggawa namin ng isa pang kababalaghan. Subalit walang Inday akong nadatnan ng gabing yun. Ganoon din sa mga sumunod pang gabi. Marahil ay nilisan na ako nito. Mahihinto na ang gabi-gabing kababalaghan na nasasaksihan ng mga puntod sa loob ng sementeryong yun. Nakagagawan namin ni Inday. Aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Gayon na lamang ang aking pagkagulat nang lapitan ako ni Andrea. Tutok ako sa pagtatrabaho sa tapat ng aking computer nang may ibinulong siya sa akin. Magkita tayo mamayang gabi sa tapat ng Sogo. Malinding bulong niya. Amoy na amoy ko ang mabangong samyo niya dahil sa sobrang lapit ng mukha nito sa aking tenga. Mabilis sa mga pangyayaring yun. Ni hindi ko na siya nalingon pa dahil mabilis din itong bumalik sa kanyang upuan. Magandang babae si Andrea. Bagaman may anak na siya, ay hindi iyon mahahalata sapagkat balingkinitan pa rin ang payat niyang katawan na biniyayaan ng malaking puwet at balakang. Mas lalo ring lumaki ang dibdib niya buhat ng magkaanak. Napakaputi at napakakinis din ang kutis niya na parang hindi nadadapuan ng lamok. Tahimik na babae lang si Andrea. Bagay na nagustuhan ko sa kanya noon. Inaamin kong nahulog ako sa kanya noon at minahal ko siya ng sobra. Naging magkalapit kami. Ang buong akala ko talaga ay kami na ang magkakatuluyan. Subalit hindi ako ang nagustuhan niya, kundi yung matalik kong kaibigan na si Josan. Naging magkasintahan ng dalawa at nagkaroon ng anak. Subalit ilang linggo lang, buhat ng mga anak si Andrea, ay kumalat sa opisina ang balita. Nahiwalay na raw ang mga ito. Inilagi niya ang anak niya sa kanyang mga magulang sa probinsya. Nang sa gayon ay makapagtrabaho siya kaagad. Iniwan daw ni Josan si Andrea at hindi na nagpakita pa. Hindi na rin pumasok sa opisina ang matalik kong kaibigan. Buhat nga ng iba ang piliin ni Andrea ay hindi na kami nagkibuan. Kahit magkatrabaho kami sa isang kumpanya ay parang hindi kami magkakilala kung magturingan. Oo nga at minahal ko siya noon. Subalit pinatay ko na ang damdaming yun. Walang patutunguhan ang damdamin ko para sa kanya. Hindi niya ako pinili noon at maaaring maulit pa rin yun. Kaya nga sobra ang aking pagkagulat sa biglaang pangyayari ng araw na yun. Buhat ng may ibinulong ito sa akin ay sarit-saring isipin na ang tumatakbo sa isip ko. Bagaman mabigat ang loob ko kay Andrea, ay may parte pa rin sa aking pagkatao na gusto siyang makuha at matikman ng buong buo. Lumipas ang mga oras,
sa opisinang yun na sinusundan ko ng titig ang bilingkinitang katawan ni Andrea sa tuwing tumatayo ito sa kanyang upuan at pumupunta sa kung saan. Pagsapit ng 6:00 ng gabi para sa oras ng pagtatapos ng aming trabaho ay muli siyang lumapit sa akin at may ibinulong. "Huwag tayong magsabay pumunta roon. Mauuna ako. Sumunod ka na lang." Iyon lamang at mabilis siyang tumalikod at nilisan ng opisina. Tanging ang mabango na lamang nitong samyo ang naiwang humahalimuyak sa kabuuan ng opisinang yun. Medyo malayo ang lokasyon ng motel na napili niya. Magaling talaga si Andrea. Tama nga naman, para kung sakaling sabay kaming pumasok at lumabas sa loob ng motel na yon, ay napakaliit lang ng tsansa na may makakita sa aming kakilala. Sa ganoong paraan ay maiiwasan na gawin kaming pulutan ng mga tsismosa sa opisina. Narating ko nga ang lokasyon ng motel. Nakita ko kaagad sa bungad doon si Andrea na naghihintay. Bagaman medyo madilim na ang paligid noon at kakarampot na ilaw na lang ang ibinibigay ng mga pailaw ng gusali, ay hindi nito maikukubli sa akin ang babaeng gusto kong angkinin, ang babaeng minsan ko nang minahal. Sabay kaming pumasok sa loob ng gusali. Hindi kami nagdidikit na parang hindi magkakilala. Siguro ay nagkakailangan pa kami sa isa't isa dahil dati naman kaming magkalapit. Nang matunton na namin ang nakatakdang kwarto para sa amin, ay siya ang nagbukas ng pinto at unang pumasok. Sumunod ako, at nang pagsara ko ng pinto ay doon na ako sinimulang halikan ni Andrea. Madiin yun, nag-aalab, bagay na matagal ko nang ninanais noong mga panahong mahal ko pa siya. Naglapat ang aming mga labi. Ang mga kamay namin ay malayang humihimas sa kahit anong parte ng katawan ng isa't isa. Dinala kami ng maalab na eksenang yun patungo sa ibabaw ng kama na naroon sa loob ng kwartong yun. Sabay kaming umindayog sa saliw ng katahimikan ng lugar na yun. Ang mga pag-ungol at bahagyang paghingal ang nagsilbi naming tugtog kasabay ng bawat galaw ng aming katawan. Nagpaubaya si Andrea ng mga oras na yon. Naangkin ko siya ng buong buo. Isang bagay na gusto kong mangyari noon. Matapos ang pagtatampisaw na yon, ay inimbitahan ako nito na ipagpatuloy daw namin sa bahay niya kung ano man ang nasimulan namin sa loob ng motel na yon. Itinago ko sa kanya ang bahagyang ngiti na sumilay sa aking labi kasabay ng pagsang-ayon. Mahigit 2 oras ang ibiniyahe ng sinakyan naming taxi hanggang makarating kami sa isang subdivision. Ayon sa kanya ay doon daw siya nakatira. Tahimik ang subdivisyong yun. Malalago ang mga puno na halatang hindi natatabasan ng mga dahon. Wala ring nakabantay na gwardya sa may bukana ng lugar na yun. Pumasok kami sa subdivision. May mga nadaanan kaming mga bahay na parang walang nakatira. Mahahalata yun sa mga damo na lumalagpas na sa bakuran ng mga ito. Ilang saglit pa ay narating na namin ang mismong bahay niya. Maayos naman ang bahay niya. Ang totoo nga niyan ay malaki ito. Kaya nga lang ay kapansin-pansin, nakakaunti lang ang ilaw noong pumasok kami sa loob. Pinaupo niya ako sa upuan sa sala. Maghintay raw ako roon. Ilang minuto ang inilagi nito sa isang kwarto. Paglabas nito ay nakasuot na lang ito ng maiksing shorts at manipis na sando.
Bagaman mahahalatang wala siyang suot na panloob, ay hindi na ako namangha. Nakita ko na kasi ang buo niyang katawan, nahawakan at natikman. Sapat na yun. Isang kumpirmasyon na lamang ang dapat kong malaman. Nangangati na akong malaman ang katotohanan. Lumapit sa akin si Andrea. Tumingkayad siya at muli akong hinalikan. Madiin, nag-aalab. Sa kalagitnaan ng aming masidhing halikan, ay dinukot ko mula sa nakasukbit kong bag ang isang supot. Binutas yun at dumampot ng isang dakot na asin. Mabilis kong inihilamos iyon sa pisngi niya. Naramdaman ko ang pag-atras niya. Sinamantala ko ang pagkakataon na yun. Inihilamos ko na ang hawak kong asin sa kabuuan ng kanyang muka. Halos magsisisigaw si Andrea dahil sa sakit na nararamdaman niya. Halos ingudngod niya na sa sahig ang sapu-sapu niyang pagmumuka nang biglang nagtubuan ng makakapal na balahibo sa kanyang mga braso at hita. Pagtingala niya ay kitang-kita ko ang malaimpaktong mukha na may matutulis na ngipin. Magkahalong dugo at langis ang mababanaag sa kanyang muka. Sanhi ng asin na aking inihilamo sa kanya. Kumpirmado, aswang nga si Andrea. Totoo ang sinabi sa akin ng matalik kong kaibigan na si Josan na may kakaiba kay Andrea. Ipinagtapat sa akin ng matalik kong kaibigan ng lahat bago ito pumanaw sa aking mga bisig. Hindi na nakayanan ng sobrang sakit at pagkaubos ng dugo dahil sa naiwang napakalalim na sugat sa kanyang sikmura noong araw na magtungo ito sa bahay para humingi ng tulong. Kagagawan daw yun ni Andrea. Halimaw raw si Andrea. Nabuhay ang galit sa puso ko. Dumampot pa ako ng mga natitirang asin mula sa aking bag at paulit-ulit kong isinaboy yon sa aswang. Halos magkangisay-ngisay siya dahil sa ginagawa ko. Hindi na ako nag-aksaya ng pagkakataon. Habang iniinda nito ang hapdi, ay kinuha ko ang isang patalim mula sa aking nakasukbit na bag. Dinamba ko ang aswang at sunod-sunod na inundayan ng saksak. Wala na akong pakialam kung saan ito tamaan. Pinatay nito ang matalik kong kaibigan. Dapat lang itong magbayad. Ilang pag-unday pa ng saksak ay naramdaman kong hindi na yun gumagalaw. Sinipa ko pa yun ng ilang beses para makasiguro. Nang makumpirma ko nang wala ng buhay ang aswang na yun, ay mabilis kong nilisan ang bahay nito. Dala-dala ang kasiyahan. Hatid ng paniningil ko sa pagkitil nito sa buhay ng matalik kong kaibigan. Sa mga sumunod na araw, ay umugong sa opisina ang isang balita. Hindi na raw pumapasok sa trabaho si Andrea dahil nakapag-asawa daw ito ng mayamang lalaki na siyang bubuhay sa kanya at sa anak nila ni Josan.